For I know the plans I have for you, declares the Lord. I plan to prosper you and not to harm you. I plan to give you hope and the future. Proverbs 29, verse 11. Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan nating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Ron and Sister Leonie, Brother Gara and Sister Christy Reynosa, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Monteagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline, Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Msuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Mama Ningning, Buates Family, Nana Yoli and Family, Pastor Lara and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Necho Ijeran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Tizon, Sister Caroline Pukuhan and Sister Nancy, Maulao and Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eliodora Medina, Nanay Lionel Lopez, Brother Julius Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Francis Pineda, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Licardo, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Sister Rodelidia Parel, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Enima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragosante, Sister Joyce Tacorda, Sister Filomena Togade, Sister Luisa Miralles, Sister Madeline Napalang, Sister Mary Beth Balahadja, Sister Harriet, Sister Jennifer Lat, Sister Melanie Ilagan and Family, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Ken, Sister Abby and Baby Z. Reynosa, Brother Reynaldo Moreno and Family, Sister Jean Baby Chino and Baby Jean Antolin, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny V. Dayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Brother Matthew Santos, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, sa inyo, mga kapatid ko sa Iglesia ng Pierre, at sa inyo pong mga kapatid ko sa Iglesia ng Pasong Tamo. At muli sa inyo na patuloy na nakikibahagi sa gawain ito. At muli po tayong dadako sa ating panalangin.
At bago tayo manalangin, ay hindi po natin basahin ng banal na aklat na ito po ay mababasa natin sa Lucas chapter 18, sa verse 1. At sinabi niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi upang huwag mga lupaypay. Kaya nga po ang paksa natin ngayon ay laging manalangin. Kung mapansin ninyo mga kapatid, madalas ko na ibabahagi sa inyo ang salitang ito dahil ito po ay salita ng Panginoon na may kapangyarihan. Lalo na po sa panahon natin ngayon, napansin po ba ninyo maraming bagyo, bagyo ng kahirapan, bagyo ng kasamaan, at bagyo ng malalakas na ulan. Kaya nga po, kung wala yung panalangin, talaga po tayong mamihina. Kung wala tayong panalangin, talaga po tayong maglulupaypay. Kaya nga ang sinabi ng Panginoon ay dapat tayong manalangin lagi upang huwag tayong mga lupaypay. Alam niyo mga kapatid, ang panalangin ay ayon po sa aking karanasan, ito ay nagbibigay ng lakas ng loob. Kasi nga po, ako po, sa aking kalagayan noon, mahina talaga ang loob ko. Pero, nung maranasan ko po ang manalangin 3 beses sa isang araw, ay ito po ang nagbigay sa akin ng biyaya upang ako'y magkaroon ng lakas ng loob. At sa paglapit sa Panginoon na may pananampalataya, naranasan ko rin po na ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ay binibigyan niya tayo ng pag-asa. Lalo na po sa panahon ito, kung walang panalangin ay talagang mawawalan tayo ng pag-asa. Dahil pahirap ng pahirap ang buhay sa panahon ito. At ating nakikita, nagaganap na po, sinasabi ng masama ay lalo pang napapasama. Pero tayo pong mga anak ng Diyos, dahil sa ating panalanginan, binibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa. Binibigyan tayo ng Diyos ng kakayapaan. At sa akin pong kalagayan ng ako ay maging babaeng balo, ay dito po naranasan lagi sa pamagitan ng pananalangin ay nadama ko na talagang sa mga babaeng balo na dumadaing sa kanyang kapit araw ay patuloy ko pong naranasan ang pagmamalasakit ng Panginoon. Di po ba napakalungkot na ikaw ay mawala ng iyong kasama sa buhay? Napakalungkot pagkata tayo ay nawala ng hanap buhay. Pero sa pamagitan po ng panalangin, talaga po sa biyaya ng Panginoon, totoo yung sinasabi ng Panginoon, manalangin ka lagi upang huwag kang manglupaypay. Kaya sa aking kalagayan, nang ako'y naging babaeng balo, sa pamamagitan ng panalangin, na ito ako po lalong nakita. Yung sinasabing, ipinagmamalasakit ka ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sa panahon ito ay lagi nating isipin yung mismo sa bibig ng Panginoon nang galing. Tayo'y manalangin lagi upang huwag tayong mga lupaypay. At lagi nating isipin, ang Panginoon na nangako nito, na nagsabi nito, ang katangian niya, ang kanyang habag ay hindi nauubos. Ang katangian ng Panginoon, ang kanyang katapatan ng mga pangako, dapat siya magpakilanman. Kaya purihin po ang Panginoon. Bagamat maraming bagyo sa buhay natin, pero higit na makapangyarihan at malakas ang sabi ng Panginoon. Manalangin lagi upang huwag mga lupaypay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat. Sa panahon ito ay nadadama namin, nakikita namin ang daming bagyo ng buhay, Ama. Ang daming bagyo ng kahirapan, bagyo ng mga kasamaan. Pero salamat, Ama. May kapangyarihan ang mga salita ninyo na kami ay tinuturuan yung manalangin kami lagi upang huwag kami mga lupaypay. At sapagkat kayo, Panginoon, ang nagsabi nito ay mayroong kapangyarihan ang inyong mga salita. Kaya ang maging ang mga kapatiran sa iglesia po ng Pierre, sila man ay tulad ko rin na isang tao
na nakakaranas din ng panghihina, paglulupay-pay. Kaya ang aking dalangin, dagdagan pa ninyo ang pananampalataya ng mga kapatiran at tulungan niyo po mula sa kanilang pastor ay patuloy niyo pasaganain sa kanila ang pag-ibig at pasaganain sa kanila ang pananampalataya. At umaasa po ako sapagkat sila inyong mga anak. Kailanman hindi niyo sila iiwan at papabayaan. Pagpalaan niyo rin mga kapatiran sa pasunta mo, marami pong may karamdaman. Dito maasa na po ako na kayo ay sabing magdadala kayo ng kagaling at kakapuntan. Kaya Ama, ang nangihina ay palakasin ninyo at ang nagigipit ay abutin ninyo at ang mga taong nasa kawalan ng pag-asa at lalo na ang mga kapatid namin na nasa sa panahon ito, dumaranas din ang iba't ibang pagsubok sa buhay. Sila'y abutin nyo, sila'y tulungan nyo, sapagkat sila ay inyong mga anak na ipinagmamalasakit. Kaya nga Ama, ako po ay umaasa sa mga may sakit, sa mga may kahirapan sa buhay, sa amin na dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Akin pong inaangkin ang inyong mga pangako. Kami manalangin lagi upang huwag kami magbukay-pay, sapagkat kami na inyong mga anak ay ipinagmamalasakit ninyo. Maasang ako Ma, kayo rin ang tutulong, aabot sa pangailangan ng mga kapatiran sa iglesia ng pasunta mo. Sila rin ay inyong mga anak na minamahal, mga anak na kailanman hindi nyo iniiwan ni pinababayaan na. Kami po'y nagkakaisa ng Espiritu na kami ay lagi niyong bibiyayaan ng Espiritu ng pagiging mapanalangin at umaasa kami bagamat maraming pagsubok, may katugunan ang lahat ng aming mga pangailangan. Pangailangan ng Iglesia ng Pier, pangangailangan din ng Iglesia ng Pasunta mo at lahat ng nakikibahagi sa lawain ito. Ama, maraming pong salamat. Lahat ng ito ay ating hinihingi at ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. When I think I'm going under on the water slope, when I feel the waves around me come to sea, when I cry for help, oh hear me Lord and hold out your hand, touch my life, still the raging storm in me, knowing you love me. The burdens I must bear, hearing your footsteps lets me know I'm in your care. And in the night of my life, you bring the promise of day. Here is my hand, show me the way. When I think I'm going under, part the water slow. When I feel the waves around me calm the sea, when I cry for help, oh hear me Lord and hold out your hand, touch my life, still the raging storm in me, knowing you love me, help me face another day, hearing your footsteps drives the clouds and fears away, and in the tears of my life I see the sorrow you bore. Here is my pain, heal it once more. When I think I'm going under, part the water slow. When I feel the waves around me come to see,
When I cry for help, oh hear me, Lord, and hold out your hand. Touch my life, still the raging storm in me. Touch my life, still the raging storm in me.